Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me RM at sa episode na to, 1 year review natin itong Jetour Ice Cream. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Na to, i-update ko kayo kung ano na ba nangyari dito sa ice cream. May nasira na ba? Tapos yung mga katanungan din ng mga ibang katandem natin. So, medyo marami silang katanungan eh. Simula na dito sa kailangan ba ng lisensya para magmaneho nitong ice cream? Oo naman, syempre kailangan ng lisensya kasi ano to eh, sasakyan talaga to, hindi to e-bike. E-car to, car. Pag car, nakita nyo naman, di ba, may plate number, registered din to sa LTO. So yun yung isang katanungan din ng mga tao, no? Kung kailangan bang iparehistro to. Oo, may plate number nga eh, pero green. Ang ibig sabihin nun, walang coding. So gusto ba ng pang-araw-araw na sasakyan na walang coding? Oh, alam nyo na, ito yun. So yun yan, no? Kailangan mo rin ng lisensya, syempre. Kailangan mong lisensya na pang 4 wheels kasi 4 wheels din tong sasakyan na to. Tapos tinatanong din ng mga iba, no, may aircon ba yan? Oo naman, may aircon. Kita mo yan, naka-aircon tayo, may aircon to. Tapos yung tanong naman ng iba, no, makakalayo ba yan? So on paper kasi, ang nakalagay dito, no, 170 kilometers. Pero syempre, kung kunwari, para subas ka magmaneho, o kaya syempre naka-aircon tayo or ma-traffic, or yun nga, madiin lang talaga yung paa mo sa silinyador, eh syempre hindi mo marireach yung 170 kilometers. So ako, pag bumabiyahe ko gamit to, mag-Waze ako, titingnan ko kung saan ako pupunta. Pag nag-Waze ako, tapos 50 kilometers yung papunta, okay na ako doon, game ako dito. Kasi ang mangyayari kasi nun, 50 kilometers yung papunta, 50 kilometers yung pabalik, tapos meron ka ng pang peace of mind na 70%, di ba? Syempre yun nga, dahil nga sa aircon or baka kasi mamaya meron kang load, kung mabigat ka, 4 kayo nakasakay, kaya pa rin niya. So may sobra ka. Kumbaga, ang sa akin, ang maximum range ko lang dito 100 kilometers. So 50 papunta nga, 50 pabalik. So may peace of mind kang 70. Sa charging naman, so may mga nagtatanong din, gaano ba katagal yan i-charge? So from 0, ang charging nito mga 8 hours. Pero from 0, yun. Eh, pag ginamit ko naman to, hindi ko naman to papatirik ng 0, no? So, usually, pagka 50% or 40% ang natitirang state of charge natin, nag-charge na ako. So, pagka ganun, so kung kalahati lang, edi mga 4 hours or sobra sa 4 hours pagka 40%. Ganyan. Ang dami ring mga nagsasabi, no? Pag China car daw, sandali lang yan, sira na. So eto, i-update ko kayo kung ano na ba yung nangyaring sa sasakyan. So una, yung steering natin same as brand new, no? Pagka tinurn ko, walang mga tumutunog. Yung response niya same pa rin. Yung suspension, minsan 4 kaming sumasakay dito, pero kadalasan 2 lang. Pero wala pa rin mga lumalagotok sa suspension, matinong matino pa. Transmission, wala tong transmission, no? Pero D lang. So kung sa usapang sa rotary knob nyo dito, pag nilagay mo sa D, wala pa rin, same as new, ganun pa rin. May mga sinasabi pa yung iba dyan, sabi nila yung battery niyan 1 year lang, wala na yan. So lilinawin ko lang na 8 years yung warranty ng battery nitong sasakyan. Ngayon 1 year old na tong sasakyan, so meron na tayong 8,187 kilometers ngayon. So syempre madadagdagan pa yan mamaya, no? Pagpapunta tayo ng Papa PMS tayo eh. Tsaka gusto ko nga palang subukan nyo yun, no? Sa Quezon App. Kasi nagpunta kami doon, no? Medyo maganda yung service area nila doon eh. Kaya gusto kong subukan doon. Bali ang odometer reading ko ngayon 8,187 kilometers. So sa battery wala talagang noticeable change after 1 year and 8,000 plus kilometers. So sa mga nagsasabi dyan na 1 year lang yan, wala na yan, basura na yan. So mga basura yung comment nyo. Hindi basura yung kotse, gamit nga namin. Ito, nag-expressway pa kami, oh. Ayun, may mga nagtatanong din. So pwede ba yan sa expressway? So yun, nag-SLEX tayo. Oh, ito, umaandar tayo. Ngayon, ayan, may bus dyan sa right side ko.
So kung nakikita nyo yan ha, so lilipa rin ba tayo ng truck? O edi tignan natin, overtake natin yung truck. O yan, bus pala, bus. O yan, naka-overtake tayo ng bus. Ano, naka-aksidente ba tayo? Lumipad ba tayo? Hindi. Ang takbo ko 77 kilometers per hour. Ngayon, meron pang bus na isa dito sa kaliwa ko ha. Aabante siya sa atin, mag-overtake siya sa atin. Ang andar ko 70 kilometers per hour. O ayan na, yung truck. Bus pala, bus. So nililipad ba ako ng hangin? 70 kilometers yung takbo ko, hindi ko naramdaman yung truck. O ayan. So siguro naman nasasagot na niyo yung mga katanungan nyo. So ayan, nakikita nyo rin ulit, no? O-overtakean ulit natin yung truck. So tatakbo tayo ngayon 80, 90. O yan, in-overtake natin, no? So naka-overtake naman tayo. Ayan, 80 kilometers ha. Pag 90, kagaya nun, 90 na yung ending natin, no? Yun yung medyo mas ramdam mo na yung ano, yung crosswinds, yung mga bus, ganyan. So pag 90, medyo may nararamdaman ka na dyan. Pero pagka mga 80 or 79, ganyan, okay lang eh. Ayun, yung isang katanungan nila kung magkano yung PMS, kasi nga EV to, di ba? So yun na nga yung pupuntahan natin ngayon sa Quezon Hub para malaman natin yan, tsaka kung ano yung mga gagawin sa PMS nitong EV. Yung usual na biyahe ko kasi nito talaga, yung papunta-punta lang sa mga ano, sa school ng anak ko, ganyan. Ngayon pag nagbabadminton kami, kasi ano eh, sobrang tipid kasi niya. So yun nga, sa gastos kasi sa kuryente, parang nagpapagasolina ka lang ng motor, yung gastos mo sa kuryente nito. Eh sobrang advantageous yun kasi naka-aircon na to, 4 kayong nakasakay, pwede. Tapos may gamit ka pang lalagyan. Tapos hindi pa rin mahirap siyang i-park kasi nga ang liit lang eh. Ayun, yung mga braking naman. So yung braking nito, matinong-matino pa rin. Wala naman akong nakikitang difference mula nung bago. Yung acceleration, ganun pa rin. Wala namang pagbabago. Ang nakikita ko lang talagang pagbabago dito, ang liit ng gastos ko ngayon kasi nagpapakuryente na lang ako eh. Nagpapasaksak na lang ako sa bahay. Hindi na ako nagpapagas. Yan yung pansin na pansin ko. So yan, may nagtatanong din pala no, magkano yung presyo nito. So last time I checked no, 699,000. Pero may discounts pa yan. Ngayon pupunta nga tayo sa Jetour. Tanungin na rin natin kung magkano mga discount nila ngayon. Kasi last time parang, hindi ko sure ha, pero parang last time yata parang 599 imbis 699 eh. Pero i-confirm natin mamaya, abangan nyo mamaya pagdating natin sa Jetour. Yun, may mga nagtatanong din saan daw nabibili tong Jetour ice cream. Naparami na kasing Jetour na dealers ngayon, no? So hindi kami nagbebenta nito. Pero so far ang alam kong mga branches ng Jetour, meron sa Quezon Hub, pupuntahan natin ngayon. Yung last PMS namin nasa Alabang, meron din sa Pasig, at marami pang iba. So ang pinakamaganda kasi dyan, no, punta na lang kayo sa website ng Jetour Philippines. Hanapin nyo doon, meron locations. Tapos yun, makikita nyo na kung nasaan kayo mas malapit. Alam ko pati Cebu meron eh. Pero ano, yun, punta na lang kayo sa website nila. May nagtatanong din, no, ilan daw yung top speed nito. So ang inabot ko nito, no, 104 or 105 kilometers per hour. Kaya niya, pero yun yan, no, mas malakas sa kuryente pagka ganun kakatulin magpatakbo kasi nga kwadrado to eh. So lahat ng hangin kasi salo niya. So kung ako, kahit kaya niya ng 100 or 104, 105, pinakamatipid na takbo nito mga 60 to 80. Ayan, 60 to 80 yung pinakamaganda. Pero kung 60 ka lang talaga, paawa 60, yun yung the best. Yun yung mga usual na tinatanong nila. Ngayon, tuloy na lang natin yung video pag nandun na tayo sa Jetour Quezon Hub para makita natin kung ano yung gagawin nila sa PMS, tapos kung magkano at magkano ngayon yung presyo ng Jetour ice cream. Sige, see ya! PMS ng ice cream. Ang daming ginawa, so isa-isahin ko na lang sa inyo. Nag-perform tayo ng 10,000 kilometer check-up. Nagpalit tayo ng aircon filters. Sinek yung battery na accessory battery.
Tapos, yung mga electronics, chinek, good daw yung battery natin. Steering suspension system, retightening ng all bolts and nuts. Chinek lahat ng fluid, top up ng mga oil, check lahat ng ilaw, check brakes, perform brake cleaning. Tapos yung thickness ng brake pads, chinek din nila, so 5mm pa, pagka 2mm, saka lang daw papalitan. Tapos lahat ng gulong natin, okay pa. Nag-reset din sila ng oil life setting, so next time na daw tayo mag-change ng oil dun sa differential oil. So yun, ang next ko naman, check 15,000 kilometers or 6 months, whichever comes first. So, ang daming ginawa sa kanya. Kung i-imagine niyo kasi kung magkano ang magpa-PMS, di ba mahal? Pero dito kasi, hindi siya mahal. Ito. Tingnan niyo ha. Ito lang yung binayaran ko. 3,600. O diba? Sobrang mura ng ginastos ko. 3,600. Para ka lang nagpa-full tank ng gasolina, di ba? Kanina, hindi rin kasi ako sigurado sa presyo ng ice cream, di ba? Kasi sabi ko nga sa inyo, dati 699 siya. Ngayon, hindi na pala 699, no? 599 na lang tong ice cream. So, para sa akin kasi nung 699 niya, sobrang sulit niya. Lalo na ngayon, less 100,000 pesos. Tapos ito pa, ang down payment lang pala ngayon ito, 28,000 pesos lang. So, kung may 28,000 pesos ka, pwede mo lang iuwi ito. So, ito ang maganda pa sa Jetour. Kasi, di ba, ngayon ang daming balita ng mga lumalabas sa mga ibang brands na may mga problema, ganyan. Ang kinaganda kasi dito sa Jetour, wala akong naririnig na problema. Kasi grabe yung support nila, lalo na yung Jetour Philippines. Kasi di ba may mga dealers. Ito kasi talagang sagad yung support ng Jetour Philippines na kahit mga probinsya, kung wari may mga problema, kasi alam nyo yun, lahat naman ng sasakyan, magkakaproblema yan kahit saan pagawa yan, kahit Japan pa yan, European pa yan, lahat naman yan, medyo may mga konting problema. Pero dito kasi, yung Jetour Philippines, sila pa mismo yung nagpupunta sa probinsya para talagang i-check lahat ng mga sasakyan kung may problema, hindi kaya ng dealer. So, ang ganda ng dealer support. Plus, ito pa, meron sila ng candy, yung 09175 Jetour. So, kumbaga, meron kang pinapaayos dun sa sasakyan mo, sa dealer, tapos hindi nila magawa ng paraan or may aberya kang kahit ano, pwede kang mag-message dun or pwede kang tumawag dun sa Candy, ang tawag nila. Yun yan, ulitin ko lang, 09175 Jetour. Pag tumawag ka dun, yung Jetour Philippines na mismo yung sasagot, sila na yung gagawa ng paraan kung magka-problema kayo. So, di ba, yan naman yung hinahanap talaga natin, yung magandang after sales. Kasi, kita nyo naman yung sasakyan very effective, di ba? Yung ice cream, nandyan yung T2, ang gaganda ng sasakyan, X70 Lightning, wala kang nakahanapin pa eh. Pero dito kasi sa Jetour, yung after sales service, yun yung champion talaga. So ngayon ang tanong, after 1 year, okay pa ba? Oo, perfect condition, marirecommend ako ba to sa ibang tao? Oo, kasi sulit na sulit ako eh. So yun. Kung type nyo itong Jetour Ice Cream, mag-test drive na kayo ngayon. 28,000 pesos lang ang down payment. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.